So hello po mga kapatid, ako po ay merong isi-share at ito po ay napakinggan ko sa Jesus is Our Shield. So sa hindi pa po mga nakakaalam dito sa story to ay isi-share ko po sa inyo dahil ako po ay na amaze talaga. Ang ganda ng story na to dahil sa isang taong mayaman at talaga namang kahit mayaman ka na, kailangan po ay ibigay pa rin po natin yung buhay natin sa Panginoon. So ito na nga po, ang tao po ay may 10 palapag na tahanan. So kumatok po si Jesus sa tahanan, tok 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 tok. So pinagbuksan po siya ng tao. So sabi po ng tao, "Oh Jesus, bakit ka na andito?" Sabi niya ganun, "Tuloy ka. Dahil ako ay mayaman, ibibigay ko sa iyo ang pinakatoktok ng aking mansyon." So sabi ni Jesus, "Salamat." Sabi niya ganun. So dumating ang alas 12 ng gabi at dumating si Satan. Tok 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 tok. So si Satan, sabi ni Satan, gusto kong pumasok, gusto kong dyan din matulog o kunin yung tahanan niya. So sabi ng tao, hindi po pwede dahil naandyan si Jesus, hindi ka pwedeng pumasok. Sabi gano'n ng tao. So nakipaglaban yung tao kay Satan dahil gustong pumasok ni Satan ay ayaw pong papasukin ng tao. Hanggang dumating po ang liwanag ng araw, natakot po si Satan at umalis na. So yung tao po ay ang sakit ng katawan dahil nga po nakipaglaban po kay Satan. So pag gising po ni Jesus, sabi niya doon tao kay Jesus, "Jesus, bakit hindi mo ako tinulungan? Pumunta rito si Satan." So sabi ni Jesus, "Bakit hindi mo ako tinawag?" So sabi ng tao, "Tinawag kita pero hindi mo ako tinulungan." "Bakit hindi mo ako tinulungan?" Sabi ni Jesus. So sabi niya, "Bakit hindi kita narinig? Dahil ako nasa pinakang mataas, hindi ko narinig ang iyong pagtawag." So sabi nung tao, "Sige, dahil sa hindi mo narinig, ibibigay ko yung 5 palapag. Doon ka na sa limang palapag ng aking mansyon para pag dumating si Satan, marinig mo ako." So yun po ang sabi ng tao. So pagkatapos po, dumating na naman po ang alas 12 ng gabi at dumating na naman po si Satan. So si Satan ay nakipaglaban po ulit sa tao at gusto niya na pong pumasok din po dun sa tahanan ng tao. So ngunit ito pong tao ay nakipaglaban na naman po, talaga namang halos gulanit na naman po yung kanyang damit dahil po sa pakipaglaban niya kay Jesus. Kay Satan, hindi po niya talagang pinayagan si Satan na makapasok po dun sa tahanan. So sabi ng tao, "Jesus, tulungan mo ako." Ngunit hindi nga po naririnig pa rin po ni Jesus yung paghingi ng tulong ng tao. So dumating na naman po ang liwanag, natakot po si Satan at umalis po ulit si Satan. At pagising po ng umaga ni Jesus ay sinabi ng tao kay Jesus, "Bakit hindi mo na naman ako tinulungan? Pumunta rito si Satan. Hindi mo ba ako narinig, Jesus?" Sabi ganoon ng tao kay Jesus. Sabi niya, "Hindi kita naririnig." Sabi niya ganoon. Ganun ba?" Sabi ng tao. Sabi ng tao, "Dahil sa hindi mo ako narinig, sa iyo na lahat itong aking malaking mansyon. Sa iyo na to lahat, Jesus. Sa iyo na at binibigay ko na sa iyo ang karapatan mo rito sa aking mansyon." So, yun ang sabi ng tao para pag dumating si Satan ay marinig mo na ako. Yun ang sabi ng tao kay Jesus. So sabi ni Jesus, "Okay, sige." Sabi niya ganun. So dumating na naman po ang alas 12. Ang dami na pong kasama ni Satan ng mga diablo, kung ano pong mga kampon ng kasamaan, kasama na po ni Satan para matulungan si Satan makapasok doon sa tahanan. So dahil nga alas 12 na, so tumaktok na naman si Satan at narinig ng tao. So ngunit ang sabi ng tao, "Hindi na naman tong akin na itong bahay na to." So ang dapat magbukas ng pinto ay si Jesus. So sabi ng tao, Jesus, may bisita ka." Sabi gano'n. So syempre si Jesus, pinagbuksan niya ang pinto. Si Satan, ngunit nung pagbukas ni Jesus sa pinto ay
nabungadan ni Satan ay si Jesus. So, sabi ni Jesus, bakit ka na andito? Sabi niya gano'n. Sabi ni Satan, ay sorry, wrong number. So, ano pong ibig sabihin? Ano po yung pinakang ano po ng ating story? So, dito po ay pinaano po dito sa istoryang ito na ipagkatiwala po natin ang lahat sa ating Panginoon. Dahil pag pinagkatiwala po natin, hindi tayo magagambala ng anumang mga masasamang nakapaligid sa ating buhay. Hindi mapapasok ni Satan ng ating tahanan ang ating puso. Kaya kailangan po ibigay po natin lahat-lahat. Kung tayo po'y mayaman, marami po tayong mga kayamanan, gamitin po natin ito sa Panginoon, mga kapatid, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat isa. So, katulad po sa halimbawa sa akin, sinabi ko po, Lord God, ikaw na po ang bahala sa buhay ko dahil binago niya ako. So sabi ko, Lord, ikaw na po yung manguna sa buhay ko, iyo na po ang buhay ko. Dahil alam niyo po ba, mga kapatid, matagal na po tayong patay, nabuhay lang po tayo dahil binayaran po ni Jesus ang lahat ng ating mga kasalanan sa Diyos, sa cross ng Kalbaryo. So, napakabuti po ng Panginoon natin. Alam niyo po yung mga kapatid, binigay niya po yung buhay niya para sa atin. So, bakit hindi natin kayang ibigay yung buhay natin para naman sa Kanya? Kaya po, doon sa story yun, talagang nakaka-amaze. Nung narinig ko po siya, talaga naman pong napaiyak ako at napapapalakpak talaga ako sa tuwa. Na kailangan po talaga na hindi tayo yung nasusunod sa buhay natin, kung hindi si Jesus po ang dapat masunod sa ating buhay. Dahil kung si Jesus po ang magpaplano sa buhay natin, siya po yung masusunod sa buhay natin, hindi po tayo magkakamali, hindi po tayo ang manilinlang Satan, at tayo po'y punong-puno ng pagmamahal sa ating puso. So yun lang po mga kapatid, and I hope po na naintindihan niyo po yung kwento ko. Share ko lang po kasi sobrang ang ganda-ganda po ng kwentong yun para sa akin na kahit mahirap, kahit mayaman ka, kailangan po natin ipagkatiwala sa Panginoon kung ano man ang meron tayo upang hindi tayo gambalain ni Satan. So yun lang po, ingat po lagi and God bless mga kapatid.